Father, you have glorified the world by the light of your risen Son, our Lord Jesus Christ. Through him, you sent your Spirit into the world to enkindle in us the fire of love. Grant that we who are gathered in his name may so live together in the light of his truth, that our love for one another may continue to grow each day. The blessing of the wine. Come, let us welcome the day of the Lord in joy and peace. Like a bride, radiant and joyous comes the day of the Lord. It brings blessings to our hearts. Workday thoughts and cares are put aside. The brightness of the Lord's day, light shines forth to tell the divine Spirit of God abides within our home. In that light, all our blessings are enriched. All our griefs and trials are softened. At this hour, God's messenger of peace comes and turns our heart towards one another, strengthening the bond of devotion to the pure and lofty ideal of brotherhood and sisterhood that is found in Holy Scripture. Hindi pa po inumin ang wine. Lord, through your goodness, we have this wine, symbol of joy, as we enter into this Lord's Day celebration. We thank you for the blessings of this past week, for life, health, and strength, for hope, love, and friendship, for the discipline of our trials and temptation, through which we are strengthened, for the fruit that has come out of your labors. You have ennobled us, O Lord, by the blessing of work, and in your love and kindness, you have made us holy by the blessings of rest according to your commandment. 6 days shall your labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Amen. Amen. Blessed are you, O Lord, our God, King of the universe, who has created the fruit of the vine. The blessing of the bread. Blessed are you, Lord, are you, O Lord, our God, King of the universe, who causes the earth to yield food for all. The Thanksgiving, from give thanks. Mamaya po kainin mo.
Lord's Day greeting. This is the Lord's Day. Let us be glad and rejoice in it. Amen. Pwede na ba natin kanina? Happy Lord's Day. Yung blessing of children natin, wala yung children natin eh, sa bahay nila. Mga kapatid, hinahinahan po namin kayong tumayo. I-bless po natin yung ating mga anak kahit nasa pamamahay po sila. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga anak at ang kanilang mga pangarap sa buhay. Pagpalain ninyo po sila at punuin ng karunungan, pag-ibig at kabutihan upang palagi silang lumakad sa iyong katotohanan. Ingatan ninyo po sila mula sa pangaling, ilayo sa masasamang impluensya at gabayan tungo sa kabutihan. Bigyan mo po sila ng sipag, tiyaga at malinaw na isip upang malampasan ang bawat pagsubok. Bigyan niyo po sila ng pusong marangal at mapagkumbaba. Turuan niyo po sila mamuhay na may palagi, may pag-asa at pagmamahal sa kapwa. O Diyos, pakinggan mo ang aming panalangin at laging samahan ang aming mga anak sa araw-araw. Amen. Santo de Padre, panalangin mo po kami. Pupunan mo muna kayo. God has given us to another as special gifts. He calls us to be true children of God. He calls us to live lives that are truly Christ-like, so that we may experience the fullness of the life of Jesus Christ. I now pray that God will bless us and empower us to live in holiness and honor all days of our lives. Amen. I now call upon us the blessing which God commanded that Aaron should pray over the Jewish people. May the Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up His countenance upon us and give us peace. Amen. The closing ceremony. Benedictus Luke 1:68 to 79. Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has visited and brought redemption to His people. He has raised up a horn of our salvation within the house of David, His servant, even as He promised through the mouth of His holy prophets, from all salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to be mindful of His holy covenant, and of the oath He swore to Abraham, our father, and to grant us that rescued from the hands of enemies. Without fear, we might worship Him in holiness and righteousness before Him all our days. And you, child, will be called prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His ways, to give His people knowledge of salvation through the forgiveness of our sins, because of the tender mercy of our God, by which the daybreak from on high will visit us, to shine on those who sit in darkness and death shadow, to guide our feet into the path of peace. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has created the fruit of the vine. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has created the light of the fire. Sovereign of the universe, Father of mercy and forgiveness, grant that we may begin the working days
which we do draw near to us in peace, free from all sin and transgression, living in the joy of your Holy Spirit, and clinging to the study of your teaching and to the performance of good deeds through Christ our Lord. Amen. Sovereign of the universe, Father of mercy and forgiveness, cause us to hear in the coming week news of joy and gladness. May there not arise in the heart of any man malice toward us, nor in us malice toward any man. For all who devise against your people plans which are not good, or prostrate them and make their designs to no effect, as it is said, take counsel together, but it will come to nothing. Speak the word, but it will not stand. For God is with us. Through Christ our Lord. Amen. Father of mercies and Lord of forgiveness, open to us in this week and in the weeks to come the gates of light and blessing, of redemption and salvation, of heavenly help and rejoicing, of holiness and peace, of the study of your teaching and prayer. We give you thanks and praise for saving us through your Son Jesus and calling us by name to be numbered among your people. May we work for the building of the kingdom until the day of your coming. We make our prayer to you, Father, through Christ our Lord. Amen. The Lord day has ended. Let us praise and serve the Lord. Amen. At dahil nagkaroon tayo ng first words of Bible, yung final word sa Bible, kasi closing song na, ang final word sa Bible ay ano? Amen. Revelation 20-21, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Running the race.
Esmeralda household. Tatawagin natin si Bro DJ, i-bless yung food. Blessing of the food. Para kakain tayo. Good evening po. Sa hindi ko nakakalala sa akin, ako si BJ, kakaisa po naman sa Hoko. May service ako. Pero kailangan ko po maging part po ng CFC dahil po akong Singles for Christ. Kakakasal na po namin in November. Salamat po. Sige po, hindi ko po tagalin. Alalahan natin ang presensya ng Panginoon. In the name of the Father, the Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord God, for this opportunity to gather in your name. Salamat, Panginoon, sa pagtawag ng bawat isa sa amin. Magsama-sama mag-ipon-ipon upang alalahanin ang mga biyaya na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, kasi sa kabila ng mga problema, mga naging pagsubok, patuloy niyo po kami pinaalalahanan na malalago sa namin lahat ng mga problema. And ngayon, on Lord's Day, you have reminded us of your providence that you will always provide for us. And may tonight, may this food that we're about to eat, give us strength, nourishment para po mas makapag-enjoy, mas makilala po ang bawat isa at ipagputi po ang iyong mga biyaya. Dahil nag-prepare ng food na po, ang mga nagdala naway patuloy niyo pong pagyaman ng kanilang mga buhay. As we say, bless us, O Lord, and this time gives your praise from thy mouth to Christ our Lord. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Thank you, brother. Thank you. I'm ending all now ay nanay. Take it away. Kakain muna tayo na tapos ikaw na mag-games. Ay, mamaya na. Kain muna. Okay, kakain doon po muna tayo. Mayroon muna tayong may sorpresa ko ba sa akin. request. Golden Meat. Boulevard? Golden Meat. Ay. Maraming salamat. Yung mga picture, hingi ako ha. Meron ka ng picture, di ba? Tayo po yung first unit ng chapter SB3A kay Brother Drew. Dapat sana, ang total amount natin, yung total kasi ng CFC sa chapter natin is 200. So yung chapter natin may 4 na unit, supposed to be dapat maka 50 tayo. 50. Malapit naman na sa 50. Pero yung iba darating pa rin. Antay pa rin natin. Yung iba naman nasa, walang base ito mami, hello? Nasa visa po. So bless tayo ngayon kasi sabay-sabay yung mga isi-celebrate natin. Habang may Lord's Day, may Mass. Bro, yung ano po, yung household leader, sa unahan po kayo. Yun po yung gusto ni chapter. Sis Lenny, sis ano mami, household leader po. Kaya pati po babae. Naka-monitor po yung CCTV. Pero acknowledging the presence of our new household leader, Bro DJ and Sis Miriam. Sis, dito po kayo, Sis. Ayan, si Bro DJ Custodio saka si Sis Miriam. Naka-wings po yan sa atin. Supposed to be from SFC, chapter red ng SFC. So welcome po bro. So magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Gusto po namin kayong pasalamatan sa pagdating niyo dito sa araw na ito. Maraming salamat po sa oras na ginugol niyo. At malugod po namin kayong tinatanggap. Nung pagdating pa lang niyo, nakita ko na masaya talaga. Isami nga doon sa Psalm 16:11 yun, ano? Pag daw may kasiyahan, nandun ang presensya ng Panginoon. So, amen po natin ng Panginoon. Kung may
Psalm 16:11 sabi ron, in thy presence is fullness of joy. So, ibig sabihin, kung may kagalaman tayo, naroon ang presensya ng Panginoon. At sabi din sa Word of the Day, last week, yung, dala. Sabi dun sa dala, alam ko naman na ang dala natin lahat ay kapayapaan, pag-ibig, pagmamahalan, pag-ibig parehas lang. Kung yun daw ang dala natin lagi pag may selebrasyon, yun din yung may pamamahagi natin sa ating mga kapatid. Para tayong sabi. Huwag din natin na-adjust mami yung nakinig niyo po ba yung sound? Okay po. Saglit, ayusin na natin. Walang bass eh. Low, mic, test. Yan. So, yun yan mami. Maganda yan. So, Reverberation sound. lahat po tayo ay ang daladala natin ay kapayapaan. Kaya sumayin niyo po ang kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa. At acknowledge din po natin ang presence ng ating mga household leader, San Binaventura and Aborto. Si Laksing na po nasa kabila pa. And Miranda pala, sorry. At pasalamatan ng comment natin ang ating regular choir. Regular choir kayo ng unit natin, bro. Pag may activity. Kasi regular. Para may Lord's Day. At may plano kami sa Christmas party natin. Mag-jojo choir tayo. Meron tayong drummer si Tatay Angbo. Nag-beatbox yun. Tayong gitarista. Si Sisel. So, kumpleto na tayo. Ituloy nyo lang yung siguro, mag-jojo yung sa inyo. Sa organ. Oh, hindi, join tayo. Join. Sa Christmas party, December pa yan. So, uli. Ang celebration kasi natin ngayon, bali tatlong celebration. Unang celebration, Lord's Day natin ngayon. Kasi nakaisang ikot na tayo. At mapalad tayo kasi 45th anniversary din ng CFC na ginugunita sa Clark. So yun yung at ang pinakamaganda, Father's Day bukas. So sa lahat ng mga Happy Father's Day. Happy Father's Day. So maraming salamat mga kapatid sa pagdating nyo. Nagkatipon-tipon tayo. Sama-sama natin pasasalamatan ng Panginoon, pupurihin at tangilangin natin siya bilang isang pamilya. Nawa po ay ramdaman nyo ang presensya ng Panginoon na habang tayo po ay nagdidiwang ng ating Lord's Day celebration. Pero yung Lord's Day presentation po, i-summary lang natin yung Lord's Day presentation, celebration. Ang una po nito, siyempre, ako po lagi ang magsasalita. May opening, tapos na po tayo sa opening. Exhortation, mga 30 minutes, mga 10 minutes lang. Tapos opening prayer, and then, meron po tayong paliwanag na konti dun sa Lord's Day. Tapos magkakatitisa si Sen ng konti. Then Lord's Day right na. 30 minutes lang po itong Lord's Day right. Then kakain na po tayo. Saka po, pagkatapos ng pagkain, habang kumakain, si Nanay Ben, ang ating Pizarro, so po ay nagpag-games. So, siya po yung mag-take over from 7 p.m. to 9 p.m. So, ganun po siya. Tatagal po. Hanggang 9 p.m. lang po tayo kasi mayroon po si activity si Father. So, umpisahan mo po sa exhortation bago po tayo mag-opening prayer. Ang exhortation po natin sa araw na pong ito ay from Lucas, nasa kay Sarah. Lucas 9, chapter 9, verse 11 to 17. Ang sabi po doon, hindi ba kayo makakaray, okay lang nakakayo kayo? Medyo maabat. Sabi doon sa Lucas 9, 11-17, ito yung kwento ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Yun. Ang sabi doon sa kwento nun, isama rin lang natin. Sabi ni na nangaral si Kristo, natutunan pa rin siya ng mga tao, mga 5,000 tao, mahigit ang lalaki yan. Ang nakatuntun sa kanya, nangaral siya sa ilang, tapos nagpagaling siya rin noon, patuloy na nangaral. At lumapit sa kanya yung mga alagad niya, sinabi na pauwi na yung mga tao para makahanap ng
matutuluyan at makakain sapagkat ang pagkain po na talaga sabi ni Kristo, kayo ang magpakain sa kanila. Yun yung saktong sinabi niya, kayo dapat ang magpakain sa kanila. Kaya sinabi ng mga apostol sa kanya, ang nakitira na lang po natin is 5 perasong tinapay at 2 perasong dalawang perasong isda. Tapos hello? Saglit lang po ha. Okay. Nasa isda. Yan. Pinatipon po ni Jesus Christ, ni Kristo yung 5 perasong tinapay at 2 perasong isda. At agad po siyang tumigalak, nagpasalamat sa Panginoon at nanalangin. At nang pinakain po yun ng mga apostol niya, pinati pala niya sa every 12 na tao. Nung hinati niya, kumain sila at sila'y nabusog. At pagkatapos doon, nakalikot pa siya ng 12 bakon. Ang tawag doon bakon. Yung lalagay na sobra. Imagine from 2 perasong isda sa 5 perasong tinapay. Sumobra pa. Pero marami tao yun. 5,000 lalaki yun. Pero hindi lang yun. May bata pa yun. May ano pa. Ibig sabihin, sobra pa siya doon. At ito yung maganda. Ang mensahe kasi nung one of my favorite verse nito, ang mensahe ng Ebanghelyo niya yun, may 3 pangunahing mensahe yung Ebanghelyo. Ang sabi doon, ang tunay na nagbibigay busog sa ating buhay ay si Iso Cristo. Siya ang tinapay ng buhay. Hindi lang tayo binubusog niya bilang physical, kundi binubusog niya tayo, yung kaluluwa natin binubusog niya. Kaya nga, tuwing Huli Eucharist, tuwing Holy Mass, pinapaalalahanan tayo na patuloy natin tinatanggap si Kristo sa pamamagitan ng pag-receive ng Holy Eucharist. Kaya kailangan na lagi tayo magsisimba tuwing ito. Kailangan na lagi natin i-receive ang Holy Eucharist. Kasi pinapaalalahanan niya tayo na siya tinapay ng buhay. Yun yung nagbubusog sa atin. Yun yung unang mensahe. At ang pangalawang mensahe ng Ebanghelyo ay, di ba sabi niya ron, 5 perasong tinapay at 2 perasong isda. Ang sabi sa pangalawang mensahe, ang maliit na handog ay nagiging malaki sa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, yung maliit na role natin sa community, katulad ng kung ano yung trabaho mo, kung ano yung calling mo sa community, yun ay madalas kong sabihin nung una tayo nagkaroon ng GC. Our calling does not depend on the position. Hindi nangangaudalan na leader tayo o unit o household is mas kami sa inyo, kami sa inyo. Our calling, sabi doon, is not depend on the position or designation where Jesus Christ put us to be. But it depends on the willingness to serve. Sabi nga ni Father Raga, ang pag-serve, ang evangelization, hindi kailangan na marami kang gawin. Maghugas ka lang ng pinggan, iugat mo lang ito, magsiba ka lang ng kahoy, yung simpleng mga gawain. Isa evangelization na yan para sa kanya. So yun yung pangalawa, ang maliit na handog ay nagiging malaki sa kamay ng ating Panginoon. At ang pangatlong mensahe, yun yung magandang mensahe ng Panginoon doon sa Evangelyo niya. Ang sabi doon sa pangatlong mensahe niya, sinabi niya sa apostol niya, kayo ang magpakain sa Kanya. So doon sa sinabi niya kayo magpakain sa Kanya, inuutusan, tinatawag niya tayo bilang maging instrumento ng kanyang mabuting balita na kanyang salita. Kasi kung matatandaan niyo, yun yung nasa uginat natin as a Great Commission. Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded to you. And surely, I will be with you until the end of time. Yun yung Great Commission. Kaya, ang sino man nagagawa ng ganitong mga gawain ay makakasama niya si Kristo. Hindi siya iwanan ng Panginoon. Habang sa kahulihan niya. Yung pangako niya.
Yun yung Great Commission niya. At yan yung mission natin sa CFC na maganda tayo. Evangelize natin yung mga kapwa natin at to be a fisherman of men. At dahil diyan mga kapatid, inaayahan ko kayong tumayo para sa opening prayer. Ilagay ko natin ang ating presensya mga kapatid sa Panginoon sa Kristo. Ilagay ko ito pa ng Lord Spirit. Amen. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, Lord, we praise you, we glorify you, we magnify your word for the King of Kings, for the Lord of Lords. Sana hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat din po sa pagkakataon na kami nagtipon-tipon para sa iyong presensya, Panginoon. Bilang isang hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain na po ang aming Lord's Day celebration, pati na po ang aming 45th CFC celebration birth. Gagawin mo po ang aming mga delegates po, ang aming mga brother and sister na naroon sa Lord. Sa pangunguna po ng aming chapter head, na si Brother Sistrika, ang Mariano Opol, ang Figura Init, Miguel Mariano, Kabibi Opol, lahat po lang nandun, hindi ko po isip na kita. Gawin mo po sila, Lord, at ganun din po ang lahat ng Ama, ipinapanalangin po namin sa iyo na patuloy pong protection, gawin po ang lahat ng Ama, others dito po was Panginoon. Basbasan mo rin po ang bawat isa sa amin. Basbasan mo po ang mga pamilya, Panginoon, na pinibibilangan ng bawat isa sa amin. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso at isipan habang pinatingilayan namin ang iyong mga salita, ang iyong mensahe, Panginoon. Ang iyong mabuting balita upang lalo ka namin mahalin at lalo ka namin pagpintuan. Panginoon, tulungan mo rin po kami ito ng aming mga sarili sa mahalagang bagay, sa mga pagmamahal, upang sa ganun, Panginoon, ay maibahagi ka namin sa aming pagmamahal sa aming kapwa. At patatagin mo rin, Lord, ang aming unit, patatagin mo ang aming pamilya, patatagin mo ang misyon, ang Agap kay Kristo, Panginoon, gawin mo ang misyon namin, ang misyon na maging tagasunod mo, Panginoon. At all of this we ask in the mighty name of Jesus Christ, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po. Pupunan po kayo para sa Lord's Day muna. Ipapaliwanag lang namin yung Lord's Day na konti. Kasi nung tuwento sa amin, pagka dumating ang panahon na kayo na, saan yung paliwanag? Dumating ang panahon na kayo na yung paliwanag. Pa-explain lang namin yung konti. Share lang din namin yung Lord's Day. Ayon sa, ano ba yun? Pahayag. Nasa Bible yan eh. Pahayag 1, Revelation 1:10. Pahayag, ako'y nasa Espiritu sa araw ng Panginoon. Binanggit yan sa Revelation 1:10. Araw ng Panginoon, andun yan. Ang sabi doon, sa guidelines na yan pala, yung Lord's Day. Ano ang Lord's Day? Ang Lord's Day daw ay isang special na selebrasyon ng pasasalamat at pagpupuri, pagkakila sa ating Panginoon, sa presensya ng Panginoon bilang isang pamilya. At may 4 na layunin yung Lord's Day, kaya natin ito ginagawa. Ang layunin una ng Lord's Day ay yun na, upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang biyaya. Ang pangalawa ay
Ano ba yung pangalawa? Kalimutan ko na. Yun, pagdiriwang ng kapatiran ng CFC. So, kailangan din nagsiselebrate tayo bilang magkakapatid. At ang pangatlo, ano ba yung pangatlo? Ayun! Alala, pinapaalala natin na si Kristo ay namatay at nabuhay sa krus. Ang Lord's Day talagang ito ay para kay Kristo. Kasi nga, yun, ang tunay na nag-aari sa buhay natin ay si Kristo noon pa man. At ikukwento namin sa inyo, tataanan ko lang sa saglit. At yung pangapat na layunin, ang layunin ng Lord's Day ay, ano nga yung pangapat na layunin? Ay upang mapanumbalik natin. Mapasigla uli yung ating mga kapatid na napapanghinaan na ng yung nawawala ng oras. Kumbaga, inaanan natin yung kanilang pananampalataya ulit. Inaalay ulit natin, iniimbitahan natin sila na magbalik sa pananampalataya, magbalik sa Corpus Christi. At ang sabi doon sa Biblia, sa araw ng Panginoon, ang konseptong yun daw ay nanggaling sa unang Kristiyano. Sino ba yung unang Kristiyano? Ang unang Kristiyano ay ang 12 apostol. Umpisahan natin, i-apyaw lang natin, kailangan kasi natin ipaliwanag. Ano ba yung unang words ng, ang unang word ng Bible sa Bible? Anong unang word sa Bible? Yung pang Bible, hindi pa yung Old Testament. Ang unang word sa Bible is in, di ba? In the beginning. So, mamaya yung last word. In the beginning. So, in the beginning, kailangan maumpisahan natin Adam and Eve, kung saan nagmula yung konseptong yun. From Adam and Eve, nagkaroon sila ng anak, si Cain at Abel, di ba? Akala ko dati ang anak ni Adam at Eve ay dalawa lang. Pinatay ni Cain si Abel, lumayo, at meron pa silang isang anak, si Seth. Tapos, nagkaroon ng kasalanan ng tao. Maraming kasalanan, lumipas sa maraming panahon. Ito na yung si Noah. So, from Adam and Eve, Cain at Abel, from Seth, pangatlong anak ni Adam at Eve, sa lahi nila, si Noah, na bumaha ang nalinis ang tao. May anak siya, Ham, Shem, at Japhet. So, from doon, sa henerasyon yun, nauna sumunod si Abraham. Si Abraham, anak si Isaac, at anak ni Isaac si Jacob. At may 12 anak si Jacob, kasama dyan si Joseph. Papunta na tayo kay Kristo. Pagkatapos kay Joseph, kay Jacob, pumunta dumating ngayon si Moises at si Josue. At doon na nagkaroon ng hari. Ang unang hari ng Israel ay si King Saul, King Saul. At ang sunod na hari ng Israel ay si King David. Anak ni King David, si King Solomon. Si King Solomon ang pinakamagaling na hari kasi may 700 wives siya at 300 concubines. Hindi lang yun, wala siyang hikmaan nung papanahon na niya sa sinsin lang. Sinakot niya ang mundo dahil sa marriage. So, nagkaroon siya ng maraming asawa, nagkaroon siya ng treaty at yung aking problema niya. Sikat siya sa Gift of Wisdom. Yung Gift of Wisdom, di ba, nagkatalo yung dalawang ina kung sino tunay na anak. Pinahati niya sa gitna yun, nalaman niya kung sino. Ibinigay niya rin sa iyo po ngayon. Pagkatapos ni King Solomon, yung anak niya naghari, doon nawasak yung si Rehoboam. Si Rehoboam ay medyo may attitude na hari, marami siyang pagkakamali. Nahati ang Israel sa North at South. Ngayon, dumating yung Babylonia, yung Egypto, yung Israel, pinagtrabaho sa Tigarabi. Dumating si King Cyrus. Si King Cyrus ng Persia, kaya magkakampi hindi talaga magkaaway yung Persian yung Iran, Persian, Iran. Sa yung Israel, alam mo nagligtas ang God-chosen king is si King Cyrus ng Persia ng Iran.
Kasi ang nagligtas, hindi lang nila niligtas yung mga Israelites, binigyan pa nila ng sapat na kayamanan upang makapag-start sa Israel. Pagkatapos ni King Cyrus, sinakot siya ni Alexander the Great. At doon wala nang naging hari, si Kristo na dumating. Bakit natin sinasabi to? Kasi, nung si Kristo namatay sa krus, sila yung huling hari ng Israel. Bale, yun sa konsepto na nag-start yung ano yan? Yung Christianismo, yung Lord's Day, doon na siya nag-originate. Ang haba ng pinuntahan natin from, gusto niyong balikan, gusto niyong ulitin, hindi na. Sino ang pinakamatandang tao sa Biblia? Si Methuselah. Si Methuselah ang tatay niya. Si Methuselah. 969 taon yun. Si Noah 950 taon lang. Si Noah 950 taon. Si Adam nabuhay 930. Si Abraham 175. Si Isaac 180. Si Moises 120. Si Jacob 147. So ang tatay ni Methuselah ay si Paradise. Yun. Basta kaya sinito sila, anak niya sila Mika, anak niya si Noah, doon siya nagsimula. So dahil sa konting sa konting kritisism yan, si Seng na magpapatuloy kasi siya yung isabi sa akin na. May sasabihin lang sa konti. Lobos po na eh. May sasabihin ka ba? Madali lang ito. Mag-Thursday na, okay. Hindi kasi hindi mo sa kasunod ba? Wala na. Okay. I-start na po natin ang Thursday natin. Pero medyo makakagilid po ako mga kapatid. Pagpasensya po kasi hindi inabot yung prayer niya. So, inaanyahan po namin kayong tumayo para sa opening song natin sa Lord's Day. Umpisa na po natin. So, take it away.
Si Ambo. Kasi lagi si Ambo ang hinahanap nila eh. Ay, hindi pala ako si Ambo, si Beng. Yun po yung aking partner, Bali, my boyfriend, and my husband. Nanonood po siya sa anniversary. Mas gusto niya kasi yung madala anniversary. Hindi, kailangan niya kasi ipag-drive yung bus ko. Kaya naghati kami. Anyway, we will make this celebration enjoyable one and hope sa mga bagong graduates mahilig. Thank you for making the Nurse Day meaningful because of the music. Yes, yes. Ako na rin pa-practice na kayo. Okay, sana tuloy-tuloy na po. At least, hindi na tayo mag-i-import pa. Di ba? We have our own music ministry. Sila yung sa music, ako yung sa dancing. Okay? Sige, okay. For our first game, I would like to call a couple per household. So, per household. So, pwede po bang magbigay kayo ng represent? Kung wala yung member ninyo, kayo na lang. Pero for sure, lahat naman ng household leader may member eh. So, bring your own chair. Dito si husband, dito si wife. Oh, yan na. Sige lang, please. Ako, tig-isa. So, sa pagre-represent, aabot pa tayo ng 2 oras. Yan ang tinatawag ng obedient. Pag sinabi ng leader, punta ka agad doon. Ganon ang obedient. Yun ang katuruan. Di ba, Tita Josie? Oh. Yan. Yan. Talikuran yan, talikuran. Wala namang bata, no? Ay, si Ayus na pala, pero matanda na yan. Francis! Ha? Huwag ka mag-alala, hindi ka tatakbo. Upo ka nga lang eh. Have a seat. Kahit saan mo gusto. It's your choice. Tito Yoyo, pwede ba ako mag-request ng music lang? Mamaya. Kaya ko ba nakakulik yan? Luto. Si Sem? Nakasa'yo nakakulik yun? Pag-luto. Music. Ito na lang daw kay Tito Hedrick na lang, please. Ay, nagpuputo sila. Ano to? Prenup? Ang sabi ko po hindi tabi. Dito po yung isa. Nagpiprenup sila. Akala ko po muna yung picture taking nyo. Yan na po, tatabi ka na naman eh. Sinabi, hiwalay. Opo. Ano gusto mo kumalo? Ha? Hindi tayo maglalaro ng apoy. Promise. Sino mo po? Sa inyo. Representative na doon ng San Buenaventura, Miranda. Sino representative mo? Pagtakan. Wala pong tatay, friend.
Tingnan mo, mayroong bang cheer. Pero, ano binulong mo? Kailangan mo yung sagot kasi. Ano sinabi mo? Ay, nakakakilig. Sabi yung sagot mo, mamaya nagkain mo ka sa akin. Sabi ko sa inyo, may bata eh. Pero hindi na yung bata matandaan na mag-isip yan eh. Matanda pa. Okay, question number 1. Teka lang muna pala. Ilan taon na kayo ni Sis together? Hindi kami yung sagot mo. 37. 37. Mali. 36! Ay! Kanina yung 1 year. Bakit kinay-cover mo sa kanya? Kasi usap ka. Umupo ka na doon. Umupo ka na doon. Mamaya nyo na pag-usapan kami yan. Brad, kayo. Ilang taon na po kayo ni Sis? 42. Tama po ba yun? 76. 76 years? Hindi ko tinanong yung edad mo. Hindi nga edad mo. Ilang taon na kayo nagsasama? Ay, 40 years. 40 lang? O, kanina naman yung anim. Ha? 42 daw eh. Kulang ano ba? Eh, nag-uusap kayo mamaya ha? Eto bata, tingnan natin. Sis, 14 years. Bro, 14, sure ka? Okay. O, di ba yung mga memory kasi ng mga ganyan-ganyan. Okay. Buhay lang 40 years eh. Nagalit. Wala na akong tinatanong patay, bakit may buhay? Sabi ko, ilang taon kayo nagsasama, bakit merong namatay? Sino yung patay? Hindi ko ba tinatanong kung may namatay? Sige, okay na po yun. Usapan nyo na lang mamaya, ha? Kwentahin ninyo. Okay, question number 1. Ano ang size ng bewang ni Mrs.? Tugan ko nga. Bebe. Huwag ka magkakamali ng 53 yung bewang dyan at yarin ka mamaya. Oh, kinantay siya. Kailangan mo na take measure. Wow! Talaga ba? Appear tayo dyan. Bro! Sagot ka mamaya. Sagot lang. Okay na? Time's up? Hala? Grabe ka, Brad. Anong sagot mo? Para safe ako, hindi. Okay, may lumapit. Wala sinabing kong malapit eh. Upo ka na dyan. Lagot ka, Brad. Size 35 na. Sukatin mo mamaya, ah. Go. Ano size ng bewa mo po? 28. Bro, kanina yung 24. Baka nung mga 30 years old siya, 24. Eh, 76 na, di ba? Masyado ka pa pala sexy. 24 nga, Ikaw, sis. 20. Uy, galing! 28! Yan, palakpakan natin to, oh. Ano po yung surname niyo, bro? Laid. Ah, okay. Laid. 1 point for Laid couple. Next question. Ano ang paboritong kulay ni bro? Your favorite color? Okay? Let me see. Unahin natin ito sila, kwento ko po. Ang favorite color mo daw, Brad, ay red. Ano yung sinulat mo? Ayan, meron na naman tayong bisita. Palakpakan po natin ang ating unit leader, Sister Tony Teco. Mabuhay po kayo. Welcome po sa Cathedral Unit Thursday. Okay, papaalam ko lang mga sa 76 years, black po yung paborito niya.
Ikaw talaga. Ikaw? Bro, ano paborito mong kulay? Black! Galing ah! 2 points! Ito naman sige-tingin ko eh. Tama. Green! Bakit doon ba ka? Kiss. Kiss mo siya, kiss mo siya. Kiss mo siya, oh. Diba? Lumawa rin. Ay, nako. Ilang years? Okay. 2 points, 0, 1. Okay. Okay, next. Ano ang size ng sapatos ni sis or ng paa? Hindi pa ito nagtama. Gugulitin ko na yan. Oh, kailangan may gulpi yan? Grabe naman. Oh, paborito ko pag si Kwento eh. Anong size ng sapatos ni sis or ng paa? 6. Wow! Sa sapatos ka lang pala! Sa kalampakan inuumpisaan. Pataas. Kaya na perfect. O, di ba? Mula sa paa, pataas. Okay. Bro, 1 point na kayo. Galing, galing. Go, sis. Anong size ng paa mo? 6. Ikaw, bro? 4? Ano naman yung 4 na yan? Bro, size? Yan, anong nanawa size ko? Isa lang? 6. Perfect. 3 points. Galing ha, galing. Okay. 3, Tama na tayo. 1, 1. Okay, first to make 5 points. So, last 2 questions. Next. Ano ang size ng bra ni Mrs.? Ay, hindi alam yan. Alam mo kaya ko, tinuturo ko palagi yan eh. Sabi ko, dapat, di ba? Dapat alam mo. Isip-isip. Hindi ko ganun, Opo. Opo, may number. Kanina sa bewang. Ngayon, tignan natin. Anong size, bro? Size 6? Ano yung paa? Pinareho ng paa? Ano size mo daw? 35. Size 6 daw eh. Hoy! Hoy! Ikaw, ano size ng bra mo po? 32. 32. Uy, tagal mo na nagpe-breastfeed! Oh, nagpe-breastfeed ka pala? Tapos di mo kabisado? Oh, ito naman kung makayakap. Oh, yakap na yakap. Ay, di mo rin siya rin. Kinukulong ka pa niya sa biscuit. Oo naman, syempre. Oo, sure. Di ba enjoy na enjoy siya? Oo. Ano yan, bro? 28 na naman, ang hilig mo sa 2, 24, 28. Hindi eh, 32. 32 daw. Jaime! Ano ba yan? Jaime! Sis. Ilan yan? Kanino yan? Joke lang ah. Sorry sis. Pasukat mo mamaya ah, pag-uwi ha? Pisahan mo, ha? Sige. 32B. 34B pala, sorry. Plus 2. Okay. Last one. Last one. Opo. Ano ang favorite song niyo ni Mrs.? Favorite song. For team song. For wedding song. Basta pagka naririnig niyo yan, nangihiting kayo. Kailangan. Oo, di ba? Narinig niya? Ah, okay. Sige, bibigyan kita. Atin ko po. Sige. Wala?
Okay. Time's up. Sige, dito tayo kina Bro Aman. Ano si? Wala? Wala kang tipso? Meron daw. O, kakantayin niya para sa'yo. Oo nga, kakantayin. Ano tayo? Alam sa ano mong word? Pero carpenters daw yun. Oh, alam mo na? O sige. Through the years, tama. Kanta ka. Ayun lang yun? At paano kayo mag-isa na through the years? Mga bro, paano yung through the years? Yung song yun eh. Hindi na ako nakatingin sa'yo si Miss Pachi. Okay. Ano yun? Ano meron? Ha? After all. Pero sabi ni Sis, walang iba. Oh. Ayun yung una. So, bakit may pangalawa? Binago nyo na. Pero hindi siya na-inform na binago nyo na. Anyway, congratulations. Everyone is a winner. I have prepared gifts for you. Thank you for joining me. Thank you for joining. Pagpasensyahan nyo na po yung nakayanan namin. Yan. Akin na po yung mga ballpen. Sa inyo na yung papel. Thank you. Thank you. Salamat po. Okay. Next game. Next game. An item that starts with letter M. 1, 2, 3. Dapat nakalagay na rito ha. Money. Yes. Ha? Brick? Manyo. Next. Bring me. Maso. Pwede rin maso. Bring me an item that starts with letter H. H. Okay, sorry. Okay, next. Meron pa ako dito eh. Bring me an item that starts with letter R. Sige, dalawa na lang kayo. Thank you. Ayan. Next. Bring me an item that starts with letter T. Ano yan? Wow, galing-galing mo talaga. Ito right ka talaga. Tissue. Next. Bring me an item that starts with letter L. L. Wala kang lipstick, mami. L. Lip. Dalawa na lang. Okay. Next. Okay, next. Okay, yung tatawagin ko po rito, hindi na po ito game. Pero gusto ko po lahat, halimbawa, unahin natin yung household ni San Buenaventura. Punta po kayo rito lahat. Yan. Please come forward. Yan. So, ilan po kayo sa household? Dito po kayo sa tabi-tabi. Ha? Sila Sister Gemma. Okay. So, ito po yung household. Para magkakakilala naman tayo sa unit ha. San Buenaventura. Okay? Si Isis Maggie, Brother Froy, Bro Jaime, Sister Rose, Sis Rhea, and Bro Roderico. Anong surname? Sila yung Lazaro. Okay. Ang tatanong ko po sa inyo, una, magbibigay po kayo ng isang salita para sa isa't isa.
isa. Isang salita lang. Isang salita. Para sa isa't isa. Halimbawa, pakinggan natin si Brother Freud. For Sister Maggie. Lovely. Lovely. Ganda mo, te. Isang salita lang. Para kay Brother Freud. Wow! Ikaw, sis, ano masasabi? Kalma lang, ha? Ha? Religious. Religious. Oo, pinagdidiyakan. Ikaw, bro, para sa kanya, thoughtful siya? Parang hindi naman. Parang hindi ko naman naramdaman. Tama yun. Ha? Tama yun. Thoughtful siya. Uy! Mag-isip na ito sa atin. Thoughtful. And by the way, sila po ay neighbor namin, ha? So, thoughtful talaga yan. Very thoughtful yan si Sis. Sis, para kay bro. I love you. Sabi, isa lang eh, hindi naman tatlo eh. Loving. Bro, tawag-tawag. Parang di siya naniniwala sa'yo. Bro, baka ba mahangin tayo? Isa lang po. Wala ka siyang maisip, pues. Kahit Tagalog. Mabait. Oo, talaga. Sa anong level? 100? Sige na ka? Asawa mo yan eh. Kasi ako, kaminado, hindi ako mabait kay Ambo. Di ba? Ayoko naman sabihin mabait, di ba? Para ako minsan, sabi, parang ang nanang puputok. Siguro agad. Anyway, congratulations bro. Thank you for having your members on our Lord's Day po. Yan. Marami pong salamat sa inyo. Next household, please come forward. Brother Ariel. Oo, huli ka na muna. Bawal yan. Ang dami naman yan. Dapat isa lang. Ang sugar. Ang sugar. Yan. Please come forward. Si bro. May work. Ipapala natin sa kanya. Tuunahin natin siya. Ano pong first name mo, sis? First name? Jenny. Okay. Ano yung isang salita? Bawal na kumopya sa nauna, ha? Ano yung isang salita ko i-describe mo kay Brad? Understanding. Understanding, wow. Kung nag-aaway kayo, iniintindi ka na lang na. Tuloy, sana all. No? Handsome! Sabi kasi, that's my boy. Ikaw. Dapat beautiful, yung partner, di ba? Mapagkailaga. Pero masarap yun, no, Brad? Yung mga husband, yung gusto nilang nararamdaman na naalagaan sila. Pero iba rin kami ni Ambo. Mas gusto ko ako na. Gusto ko palaging iba eh, no? Joke lang. Sis, ano bang first name nyo? Arlene. Kayo po, bro? Bro, yung mga ganyan, nakakapit pa rin siya sa'yo, di ba? Baka kapit-kapit, huwag mong iiwanan, ha? Baka mag-iwan. Okay. Anong isang salita masasabi po kay Sis Arlene? At tagal. Ang palis. Wala pa daw. Beautiful. Inside and out. Okay? Hindi naman kasi kinakailangan pag sinabing beautiful, yung buong panlabas lang. Di ba? Maraming ano yan. Mas maganda yung kaloob-looban. Funny. Funny? Funny siguro kasi napapatawa mo siya palagi. Okay. Okay. Di ba? Sis, alam ko na, huwag mo na sabihin. Ayun na yun. Hindi ka ha? Sabi mo. I love you. Sweet. Wow! Ay, malum eh. Bakit ganyan yung hawak ko sa dola? Sweet mo pala. Okay, next. Lagi siyang ganit. Yun, totoo yun. Ito. Ano rin? All. Ano? All. All. Package.
package siya. Okay, package. At least maganda ka well, all, di ba? Pero yung all na yun, ano mas gusto mo doon? Yung pangit o yung maganda? Pangit. Siyempre, para... Oh, di ba? Okay, okay. Thank you, bro, Ariel. By the way, ano yung household po ninyo? Every Friday. 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 That's entertainment. Friday group. Thank you po. Thank you. Sana po magtuloy si serve natin, no? Okay, next. Nay. Kami na naman. Oo, kayo na naman. Anong year kayo graduate, bro? 2003. 2003? After namin kayo. Ay, hindi pala 2000 ano ba kami? Teka lang. Sino ba kabatch ko dito? Si Stody, 2000 ano po ba tayo graduate? 2000 Una pa kayo sa amin? Kayo, anong batch? 2010. Kayo, sis? 2007. Kayo, Nay? 2009. See? Still, nasa community pa rin, di ba? So, iibayin ko yung tanong. Iibayin natin. Alam ko, habang nakaupo kayo doon, nagpupulungan na kayo eh. Akala nyo, mawawaisan nyo ako I've been there. Akala nyo makikita doon sa peripheral ko. Ito si Sis Larry, tsaka si Bro Arma sa Google. Yun ang sabihin mo sa akin, Okay, bro. 2009. From 2009, ano yung nagpapatatag sa inyo at your skill in the community? Ang aming dalawa. Sa'yo lang, mamudamay si Joel muna. Sila! Kasi yung mga members ko, kahit nagkakaproblema. Iiyak na yun. Hindi, alam nyo, yun yung nagugusbang ako. Isa yun po sa pinaka-masayang parte bilang isang leader kapag yung member mo ay sumusunod po sa inyo. Totoo po yan. Bro, lalim na iniisip ko Ano yung isang salita o na nagpapatatag pa sa inyo as still you're in the community? Mga dating author dito. Siyempre ngayon, Nagugusbog na naman. Sabi niya, yung mga dating household leader daw nila na hanggang ngayon nandidirito pa rin po. Kumbaga isa yon. Kumbaga tama ba ako, Bra? Bakit sila nakakatagal kami pa kaya? Pero tayo dyan. Sino ba yung household leader mo dati? Iba-iba. Sino ba dinaanan nyo? Si Navarro. Navarro? Esquela? Kami? Sino pa? Ang tandaan na natin. Ang tanda na, tagal na pala sa community. Pero palakpakan natin hanggang ngayon, 2009 until now, 2003. Okay. Ano naman yung ibang tanong ulit? Hindi ka pareho na sa kanila. Nabulungan na naman kayo. Ano naman yung pwedeng maging hadlang para magpatuloy sa community? Napakagandang sagot. So, lang hadlang. Tuloy-tuloy lang. Bro. Hanggang lang community. Wala naman. Kasi hanggang lang dito tayo sa community, yun ang papatatag sa amin. Ang sarap pakinggan nun. Diba? Ito yung mga professional. Ito yung mga professional. Parang, ilan taon na pa kayo magkakasama? Baka pwede next year. Hindi kami mag-iwalay. Sorry na kami. Diba? Sabihin namin hindi kayo mag-iwalay. Parang ilang record na kayo pa rin. Natatago kami. Okay. Ang question ko naman sa inyo, bro, ano naman po yung nakikita ninyo para maging matatag din kayo sa community?
sobrang busy talaga sa work. Minsan lang kami nakaka-attend. Pero by hearts, CFC pa rin po talaga. So, patuloy po rin kami nagsiserve kahit sa household namin, pag may time po talaga. Kasi alam mo naman kami, weekends, yun talaga yung ano namin, liwaliw talaga namin sa nature of work namin. Kaya, thankful pa rin kami dahil ito pa rin si Lord na patuloy kami pinapatagdag dito sa CFC. Sa amin naman sa amin na hinahanapan talaga namin ang paraan para mag-serve sa pag-serve, hindi lang sa Lord, hindi sa Lord. Thank you, bro. Looking forward for that, ha? Okay. Sis, ano naman iba rin tanong sa'yo? Kaya mo na. Pagkasasolo, kaya dapat kasama mo na sa susunod. Si Brad, para hindi iba yung tanong sa'yo, di ba? Okay. Ano yung, sabi mo nga, solo ka, ano naman yung nagpapanatili sa'yo para maging isang sa community pa rin? Sa isang community, sa dami sa buhay namin, hindi man lang tayo mga tukol, kahit din ang sa tukol, siya ang kinabayaan ni Lord na mawala sa buhay niya. Please God, nagagay ko na dito pa rin ako kayo. Pinasagad kami na tukol, abala, pero binigay pa rin kami ng tayo para makasunod kami sa kanya. Wow! Anong araw ang household ninyo? Sunday? Tama ba? Sunday. Okay. Kasi yun talaga yung day ninyo. Okay. Sana pag meron tayong assembly, once a month lang naman din yun. Sana magpanagpo rin tayo. Best effort lang. Wala namang pilitan. Pero kung kaya. Salamat! Palakpakan naman natin. Next! Laksina! Laksina! Tapos na siya mag-pray, nagro-rosary naman siya. Like, ready? Ikaw muna rito. Yan. Yan na. Okay. 2000, anong taon kayo graduate? 2014. So, 12 years na. Kayo po, 23 years. Mag-batch kayo? 3 years. Ito ba ba? Yan. So, wala sila, pro. Oo. Si Natala kasi sa work. Si sis. Oo. Okay. So, 2014, 2003. Ano po yung, mamaya na kayo, ano po yung experience nyo sa CFC from 2000 until now na hindi nyo makakalimutan? Masyadong gabi na po eh. Kasi mga to, ano yung hindi mo makakalimutan? Ano yung pinaka tumatak sa'yo? CFC to. Trademark to ng CFC. Gabi na rin umuwitan. Ano? Dati yun. Sis, eto naman ako. Ibang tanong sa inyo. Yun yung trademark. Ako, sa amin talaga, yung mga matatalis ng mga nagkasalungan tayo. Dahil this song. Okay. So, siya nagugutuman siya. Pag may activity, magbabago na tayo. Tapos eto, kararating pa lang, pauwiin nyo na. Kasi alam nyo na, ayaw nyo na ginagabi. Kahati yung katawan niya. Hindi. May mga area na talagang natutulog, syempre. Dati po, mga kasagsagan natin. Opo. Ay! Inaabot pa kami alas 2. Pero nyo sa isang household, 10 couple. 10 couple yun ha. So, 20 katao yun. Magdahadasal yun isa-isa. Okay? 2 times pa, di ba? Twice. Hindi, 4 times a month. Every week ang household before. Tapos, biro nyo, may 4 na household. May chapter assembly. May meeting pa. So, total mga 6 to 8. Tapos, pag nagka-household, syempre, mga leader yan eh. Tapos, lahat magdadasal.
Di ba yung parang ang palitan namin, may uupo, may tatayo, may uupo. Pero may pagkakataon na umuupo, patagalan. Tapos na, nag-closing prayer na, lalabas pa sa gate. Nag-beso-beso, ingat po, may nagkukwentuhan pa, di ba? Dati yun. Pero ngayon, we make it a point na 10 o'clock at na talaga, maximum na po yun. Kaya medyo malaking pagbabago. Kayo, ano yung tatak na hindi nyo makakalimutan? Ang galing din, ang galing din. Hindi mo naman namin. Hindi mo naman. At dito mas lalo pa kami kumamit sila yung pakilala sa akin. Happy face. Ito yung yung spiritual support group na alam mo yun, kahit sa pinakamatiling na pinagdadaanan, ito yung talagang mararamdaman yung pagmamahal ni Lord. Ito yung mga yung mayakap sa'yo na tao. Hindi ka talaga pinapabayaan nila. Wow, galing, no? Kasi naranasan din namin yung dati, yung may father got sick, tapos pandemic, di ba? Ang hirap magkita-kita. Tapos mag-a-ask ka lang ng prayer, yung nag-online lang kayo to pray for the soul kasi hindi na siya umabot. Ang sarap ng pakiramdam po nun na ramdam mo lahat na nagmamahal sa'yo kasi yung kanilang binigay na oras para makasama sa pagdarasal. Malaking bagay po yun. So, dito talaga yun. Dito tayo lumago. Dito kumbaga lumalang. Salamat po sa inyo. Laksina Household! Anong araw ang household po ninyo? Sunday morning. 9 a.m. Kayo, Sunday at 5 p.m. Kayo, at Friday, anong oras? 8. So, yun, iba-iba. Okay, kayo, bro. Sunday din. Gabi. Talaga. Natutuwa po ako sa inyo kasi nakita namin yung mga leaders, yung itinanim, meron na umaani. Di ba? Hindi naman po lahat siya rin. Anyway, may I call on Sister Sen and Brother June. Ay, isang trivia lang. Sino po dito sa CLP yung, di ba, at first ayaw naman po, di ba eh? Sino dito yung husband ay gustong-gusto umaten ng CLP? Yung unang empire. Di ba mas madalas babae yung gusto, yayain yung husband, di ba? Sino po rito yung gustong-gusto yung husband talaga ang umaten? Ikaw? Gustong-gusto mo? Si Brother Crocs? How about the others? Sino? Si Henry? Tatlo? Wala na? Tatlo. Halos lahat kasi mas madalas babae yung gustong magpursige, di ba? Parang ganon. Sa amin lang po, akong may ayaw. Oo, akong may ayaw. Siya yung gustong-gusto. Kasi may purpose pala yun. Kung bakit. At later on, naiintindihan ko na po. Kaya natutuwa ako sa growth niya po talaga. And then, meron akong kakilala, may unit head na to. Alam niyo, meron siyang kalarong ka-tennis. Sino yung kalaro niya ka-tennis? Bro, sino yung kalarong nagte-tennis nun? Tapos pinagbigyan niya lang yung nagyaya sa kanya kasi naglalaro silang tennis, baka hindi na siya. Si Brother, yan na. Si Brother, Willie, Tegko. Kasi kasi sa Bali 5, meron doon tennis, di ba? Doon sila nagte-tennis. Tapos, sama ka pero tapos sabi niya, parang nahiya lang siya, pinagbigyan niya. Pero, would you believe, wala mga absent niya, di ba? Palagpakan natin sila, brother. Kabash po namin yan. Ilan na lang kami sa batch namin. We have Brother Nap and Sister Elo, Brother Willie and Sister Tony, kami, Brother Will. 4 na lang po. Out! Si Bro Aris. Out! Alam niyo kung ilan kaming gumraduate? 50 couples. 50 couples. Total of 100 passion. Dito,
50 couples po kami. At yun yung palagi namin pinagdadasal. Sa awa ng Diyos, hindi po tayo bumababa ng 10. Sa awa po ng Diyos, yung na-harvest natin. Yung ibang chapter, alam niyo po, imagine niyo 8 Saturdays, ang mapapag-graduate niya ng 1-2. Tayo pa rin po ang hindi bumababa sa 10. Kaya natutuwa po yung mga leaders. Kasi talagang, ibig sabihin nila, community effort. So sana may parating tayo si LG, we would like to take this opportunity para mas dumami pa po tayo. Anyway, si Brother June and Sister Sen, in behalf of the unit, thank you for taking care of us. Thank you for hearing our concern. Yung concern, may mga concern. Thank you for having a solution. Thank you for listening us. Yun lamang po. Basta ang isa po kasing effective relationship, yung kaya niyo pong sabihin kung ano yung problema at may makikinig. Kasi lahat naman po naniniwala kami na may solusyon naman po. Yun lamang po at maraming salamat po. Wala na po, tapos na po. Okay, salamat, Sister Nanay Beng. Alam niyo po si Nanay Beng, siya po yung pangalawang household leader namin. Una po namin household leader si Bauyo. So, hindi na po namin tatagalan. Siguro, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magpo-closing prayer na po tayo. Tatawagin po natin si Bro Henry Laksina para sa closing prayer. Bro, take it away. We are still in the holy presence of our Lord, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise and thank you for this great night, Lord God, especially sa pagtitipon-tipon mo sa amin lahat, Lord God, sa kabila ng napakainit na panahon. Binigyan niyo po kami ng libreng time para magsama-sama, magkita-kita mga brothers and sisters. Maraming salamat po, Lord God, sa bawat isa din dito, nagpili ng kanilang oras, nagdala ng masarap na pagkain, especially nagdala ng napakaganda nilang ngiti, Lord, we live up to you this night. Samahan niyo po kami muli sa aming pag-uwi. Linisin niyo po ang aming mga daraanan. Ihatid niyo po kami sa aming tahanan, Panginoon. At sana nasa maayos po na kalagayan, mahal sa buhay. Ganun na rin po ang aming mga ari-arian, Panginoon. Lord, sa aming pag-imbing mamaya, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng maayos na pahinga upang bukas, kinabukasan, Lord, sasabak na naman po kami muli upang hanapin ka at puin ka sa mga nais, Panginoon. Maraming sa pag-ibig mo, Lord God. Sana itong Galigis unit, Lord God, marami pa po kami pagsasamahan. At lagi niyo pong paalala sa amin na kayo po ang sentro ng kasiyahan dito. Kaya nga po ito tinawag na Lord's Day. At lahat ng ito ay aming hihiling at pinadalangin sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Saint Anthony of Padua, pray for us.